Ano ang kaibahan ng pastor at saka pari? Ha? Oh. Ang pari lasinggero, ang pastor hindi. Ang kaibahan ng pastor at saka pari, yung pastor hindi lasinggero. Pero yung pari, lasinggero. May sinasabi nga po si Kristo, mga lahi kayo ng ahas. Paano kayo makakapagsalita ng mabuti gayong masama kayo? Ang talata pong ito ay sinabi ng ating Panginoon sa mga Pariseyo. Ano bang isa sa mga ginawa ng mga Pariseyo? Matthew 11 verse 19, nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Ang mga anak pala ng ahas ng mga Pariseyo ay nakita nilang umiinom ng alak ang Kristo kaya tinawag nila itong lasenggo. At sa ating henerasyon ngayon, ang mga kaliwat ng mga Pariseyo na anak ng ahas ay makikita sa mga pag-uugali ng mga anti-katoliko kagaya ni Pastor na nakita lamang ang isang pari na umiinom ay tinawag na kaagad na lasenggo. You see? Kahit sa panahon nga po ni Kristo ay marami nang mapaghusgang tao. At kahit si Kristo ay hindi ligtas na bansagang lasenggo. Ang pari pa kaya? So ano pong pinagkaiba ng mga Pariseyong pastor sa pari? Naku po, napakalaki. Ang mga Pariseyong pastor ay mga lahi ng ahas. Ang mga pari ay sumusunod lamang kay Kristo. Tandaan po ninyo yan. Ang isang pari ay nakita lamang na umiinom ng alak ay binansagan na kaagad na lasenggo kagaya ni Kristo. Ang pastor naman ay kagaya ng mga Pariseyo na salimpapaw at Pari, mapaghusgang tao. bakla. At ano pong bansag ni Jesus sa mga Pariseyong pastor? Matthew 7 verse 6, mga mapagkunwari. Malinaw na ang mga pari lamang ang sumusunod po sa turo ng Biblia. Ngunit ang mga Pariseyong pastor, sila itong mga mapagkunwari na akala mo'y nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi naman nakakaunawa. Kaya ang nangyayari, pati po ang mga panatikong miyembro ay nahahawa sa kanilang pagiging mapagkunwaring tao. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na ganito po ang mga reaksyon ng mga kapatid nating anti-katoliko na sobrang saya kapag nakita nila si Father Darwin na umiinom. Na para sa kanila, may ipanira na naman sila sa mga pari ng simbahan. Kayo na rin po ang mamili, mapabilang sa lahi ng ahas o mapabilang sa mga tunay na sumusunod kay Kristo. Now, ano pong patunay natin na hindi bawal po sa Biblia ang uminom ng alak? Una, si San Pablo na rin po ang nagsabi na ang pag-inom po ng alak ay hindi nakakasama sa ating katawan. Bagkus nakakabuti pa ito sa ating pangangatawan. Lalo na kung tayo po ay sakitin. Ayon po sa kay San Pablo, huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Ayan, malinaw na hindi talaga nakakaunawa ang mga Pariseyong pastor sa mga nasusulat sa Biblia. Bakit? Dahil si San Pablo na rin po ang nagsabi na kailangan rin nating uminom ng alak. Ngunit ang pagkakaunawa ng mga Pariseyong pastor na ito na ang pag-inom ng alak ay paglalasing. Kung sa simpleng talatang ito ay hindi na maunawaan ng mga pastor, ano pa kaya ang pagkakaturo nila ng tama sa kanilang mga miyembro? Kung sa simpleng pag-inom ng alak ay mali na ang pag-unawa ng mga ito, ano pa kaya ang mabuting turo na maibibigay nila sa kanilang miyembro? Diba? Ang pag-inom ng alak ay hindi ibig sabihin na paglalasing. Ang ipinagbabawal ng Biblia ay ang paglalasing, hindi ang pag-inom ng alak. Si San Pablo na rin po ang nagsabi na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang naglalasing. And again, hindi niya sinabi na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang nag-iinom ng alak. Dahil kawawa naman po ang ating Panginoong Jesucristo, kung siya mismo na anak ng Diyos ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos nang dahil lang sa pag-inom niya ng alak. Diba? Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay malinaw din naman na sang-ayon sa pag-inom ng alak sa mga okasyon kagaya po ng kasal sa Kana. Bakit po? Dahil siya mismo ay ginawang alak ang tubig upang ipainom sa mga bisita. John chapter 2 verse 7 to 9. Diba? Drinking in moderation is not sinful. Ang Biblia na rin po ang nagsabi, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak, o inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalusaluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh. You see, kasama sa pagdiriwang ang pag-inom ng alak. At kahit nasa harapan ng Diyos, ayon sa talata, hindi ito masama. Kung hindi masama sa harapan ng Diyos, bakit ito masama sa harapan ng mga kapatid nating anti-katoliko? Kung hindi naman pala masama sa harapan ng Diyos at masama sa harapan ng mga kapatid nating anti-katoliko, sino ngayon ang mas susundin mo?
Ang Diyos o ang mga kapatid nating anti-katoliko? Diba? Kaya uminom ng alak dahil ayon po sa mga ngaral, chapter 10 verse 19, ang alak ay nagpapasaya sa buhay. 'Di ba? May kasiyahan pa kaya sa mga kapatid nating anti-katoliko? Dahil hindi na nga uminom ang mga ito ng alak sa kakabantay nila sa kay Father Darwin. Si Father Darwin, masaya ang buhay dahil umiinom ng kaunting alak ayon sa mga ngaral chapter 10 verse 19. Pero mga pareseyong anti-katoliko sa panahong ito ay masaya lamang kapag nakikita nilang umiinom si Father Darwin. 'Di ba? Tandaan pa natin ito, kahit si Haring David ay nagsabi rin ito. Ang alak na nagpapasaya sa puso ng tao. Ayun, masaya pala ang puso ni Father Darwin dahil minsan umiinom siya ng alak. Taliwas po sa nangyayari sa mga kapatid nating anti-katoliko na I think sumasakit ang mga puso sa kakabantay nila ng ipapanira nila kay Father Darwin. Ang worst, hindi na ebanghelyo ni Kristo ang pinapangaral ng mga modern Pharisee na ito sa social media, kundi talambuhay na ni Father Darwin ang kanilang itinuturo dahil sa kakabantay nila sa kanilang itinuturing na mali. So ayan po mga peers, sana po nakatulong ang video na ito. Tandaan po natin ito na ang tinuturo po ng Biblia ay hindi masama ang pag-inom ng alak, ng kaunting alak. Ang masama ay ang paglalasing. Kung tayo man ay umiinom ng alak, ito ay para sa ikabubuti lamang ng ating katawan. Ngunit huwag yung sobrang pag-iinom. So kung nakatulong po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po natin ang video na ito. At huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kaburnof ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.